sa part, itong pinaka-part ko, walang fake news. Yung nagsalita na fake news, siya yung fake. Eh, sinabi ko yung mukha mo ang fake. Hindi, mabait ako. Tingnan mo. Bakit may ganito ako? Para mapapatunayan nyo yung sinasabi ko hindi fake news. No? Bakit? 5 matatanda. May sakit pa. Kapalit sa isang bata. Yun ang alagaan niya. Hindi niya alam bakit natutuwa yung mga ex-abroad. Kasi malaki ang kikitain mo. Kahit maliit lang ang sahod mo. Pero once na may nangyari sa isang matanda na nagkasakit, masama man ugali niyan, no? Hindi mo siya nagustuhan. Tapos sunod kasakit namatay, at ginawa mo lahat, kunyari, naawa ka, iyak ka ng iyak, habang napurol doon, hanggang sa maililig. Pag nakita ka ng pamilya ng matanda na yun, maniwala ka hindi, after 1 month, may bonus ka. Totoo? May bonus. Bonus. Kaya, pag na-experience mo na yan, tatanggap ka ng bonus. May natira pang 4. Walang ibang papasok sa isipan mo. Sa isipan mo ganito agad. Tapos ng isa. Papasok naman sa isipan mo. Sana, siya na naman. Totoo yan. Hindi. Hindi fake news. Tama? Mga ex-abroad na mga papuntang Chinese country? Yan! Kaya dapat huwag kang matakot. Ang katakutan mo ngayon, ito. Kasi tapos na ako mag-present sa module. Lahat kayo may certificate na. Tama? Yes. Wala ba mga kamay? Yan! Ano ang naramdaman nyo? Di ba? Masarap? 100% ang excitement, tama? Kahit gutom, pero nakakaramdam ka ng sarap na pakiramdam ngayon kasi ikaw ay may certificate na. No? Hawak-hawak mo na yan ngayon at habang ikaw ay pauwi ng bahay, wow, kasunod nito ay flight ko na. Tama? Kaya 100% ang excitement mo. Ang tanong, sigurado ka ba? May bangko ka na, ATM. Ito na ang pinakahuling part na dito mo na malalaman yung magiging sitwasyon mo. Sa part ko, lagi kong sinasabi, pag pinasukan mo ang buhay OFW, alamin mo ang pinasukan mo. Alamin mo. Siguraduhin mo kung tama ba ang naging desisyon mo. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Ma'am, totoo. Nung magtanong ako sa mga ex-abroad, masarap pa buhay OFW, hindi. Ang sagot nyo sa akin, ex-abroad, lagi kong tinatanong yan araw-araw. Sabi ko, iparinig ninyo sa mga first timer, uy, nabuslot. Nabunot. No? Ang tanong ko, masarap ba buhay OFW, hindi? Ang sagot ng mga ex-abroad ay din isa lang. Masarap lang ang hindi. Nagtanong na ako kanina, mga latecomers, nagtanong na ako sa kanila. Pero ulitin ko sa mga ex-abroad. Makinig kayo mga first timer dyan. Mga ex-abroad, nakasanip ang sagot. Ex-abroad, masarap buhay OFW, hindi? First timer. Narinig nyo. Sabi ng ko dyan, inulit na naman kanina, sinabi na walang kasana sa isipan namin. Naranasan mo na bang masarap na buhay? Mahirap, masakit, at masarap na buhay, naranasan mo na ba? Hindi pa? Sagot mo. Hindi pa. Hindi niya pa naranasan. Ang tanong mo, gusto mo bang maranasan?
Hindi ko na ipahabain ang kwento. Katulad ng sinabi ko kanina. Pagsakay mo pa lang ng train hanggang sa nakarating sa labas ng bansa, di ba? Mahirap, sakit, at lungkot. Hindi masarap. Next na tanong. Sisiguraduhin yung 100% na excitement mo, hindi mababawasan. Okay? Dito na tayo sa stage na talagang pwedeng umabot na ng 50-50 ka na lang or pwedeng mag-back out ka na talaga. Ha? Sa mga nasa likod, sinabi ko kanina, puro excitement ang marinig nyo dahil marami kayo natutunan. Encouragement pagdating sa module. Pagdating sa pinaka-part ko, kasi nag-proxy na ako kay Ma'am Sandra din, dito mo malaman kung ang 100% mo ba excitement mabawasan mo ba o hindi. Kasi sa lahat ng itatanong ko at sasabihin ko, pag may nangyari sa'yo, magbabawas ako agad ng 20% sa excitement mo ng 100%. At bawat may nangyari sa'yo, naubos, may 20% lagi na nabawas sa'yo, maubos yung excitement mo. 5 times 20 equals 100. Tama? Unang tanong, lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Yes. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Thank you. Medyo marami-rami. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Okay. Marami-rami din. Sa hindi tumaas ang mga kamay, ano kayo? Na? Sabi ng iba niya, nakatingin lang sa akin. Nakatingin lang sa akin. Pakialam ko sa'yo. Pilosopo, no? Okay! Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, mayroon akong nais sasabihin sa inyo. Ito po ay naayon sa batas na dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Tama, ma'am? Sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata. Bakit kami wala pa? May ibig sabihin, masaya ka man ngayon, makakaramdam ka na ng lungkot at kaba dahil sa nangyari sa'yo. Wala ka bang pinirma ng kontrata? So ngayon, babawasan kita ng 20% sa excitement mo. Kaya sabi ng iba, normal lang, maniwala kayo sa akin. Kanina tawa ka ng tawa! Ngayon tawa pa rin. Pero may pagkakaiba. Yung pagtawa mo ngayon, no? May kasamang nervyos, takot, antok, na gusto mong tumawa, pero pinipilit mo na lang na tumawa kasi hinahatak na ng antok ang iyong mga mata dahil sa nangyari sa'yo, sa narinig mo sa akin. Nasa batas po yan, kaya bawas na ang excitement mo na 100%, ang natira is 80%. Kasunod, bakit Mr. Sam? Yan ang nasa batas. At dapat ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan 60 to 90 days prior, dapat wala siya sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan, wala na siya sa Pilipinas. Dapat ngayon. Nagtrabaho na siya dapat ngayon doon. At kumikita na. May laman na ang kanyang itiin. At dapat wala na siya ngayon diyan sa kanyang inuupuan. Sabi ng iba, oo nga, kami nga 10 months na nandito pa rin. Kung nangyari sa'yo, another 20%, ang ibabawas mo, ang natira is 60%. Tama? Parang biro lang, no? Parang biro lamang dumating ka sa pidos. Kaya kung nangyari sa'yo, hindi ka pa nakaalis, another 20%,
ang natira 60% na lang. Bakit ka kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, nakapag-pidos, ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, bawas na naman ang excitement mo na 60 ang natira. 40% na lang. Hirap ng pakiramdam, no? Ano? Tuloy? Hindi. Dapat equivalent ng isang buwang sahod mo, guys. At dapat pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, Max, Mall, Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Ang matindi, ang iba, through Facebook nagbayad. Mayroon ba, sir? Pwede ka magbayad sa Facebook? Ang sigaw ng iba dito nung nakaraan, sir, kami sa GCash. Alam niyo, magkano binayaran? 280,000 bawat isa. Sila ay mga teachers. Teachers, nag-resign sa trabaho para mag-abroad. Inalok ng trabaho papuntang Korea. Nagbayad ng 280,000. Punta kayo ha, sa bahay ko sa Las Piñas para makita nyo, siyempre. After ang transaksyon natin, makomply nyo na lahat ng requirements at saka pag mga placement fee, ipaluat nyo ako dito, nyo ako bisitahin. After na makamagbayad ng 280,000 through GCash, nagpaluap na. Pagpunta doon ng Las Piñas, Cavite, wala na sa kanyang tinitirang bahay. Nangupahan lang pala si nanay, isang senior citizen, nasa 60 years old ang edad. Mataba, sobrang laking matanda, instant millionaire. Hanggang ngayon kawawa ang mga teachers. Kaya kung sana noon pa lang, bago mangyari, na-inform ako, sana nabawi pa yung pera. Sinundan ng 20 mga taga Batangas, nadali ng 178,000. 1 year hindi nakalis. Papuntang Hulan, South Africa, Malaysia, Japan. May Czech Republic pa. Nakakaawa po yung mga taga Batangas. Baon sa utang. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakaalis. Kung sana, noon pa lang, nung hindi pa nagtago nakarating sa amin, sana nabawi na ang pera. Pero kahapon, kagabi, may tumatawag pa sa akin. Ang sabi sa iba naman yun, huwag mo na lang singilin ng singilin. Ang sabihin mo na lang, ilipat ka na lang sa iba at mayroon ka pa ng mga tirang pera at mangutang, pwede ka pa rin namang mangutang ulit para makapag-provide ang placement fee ulit. I-charge mo lang to experience yung nangyari sa'yo. Sabi sa akin, gano'n lang pala. Sir, galing mo no. Sabi ko, yan kasi ang trabaho ko. Kaya dapat ingat. Sir, salamat. Sigurado sir, maibalik to. Kasi may communication pa naman kami. Although hindi ko alam ang address. Sabi ko, akong bahala magbigay ng address niya sa'yo. Kasi mag-apply din ako. Kaya dapat ingat guys. Dapat pag nagbayad ka sa loob ng agency, tama? At dapat pag nagbayad ka ay mayroon ka o kulang resibo. Sabi ng iba, resibo. Bakit kami wala? May ibig sabihin, another 20% ang ibabawas ko. Kaya ubos na ang excitement mo. Problema hindi.
problema. Ang tanong, isigaw nyo. Ang sagot, yung sigaw na pinakamalakas. Ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy! Mahina, tuloy, hindi. Tuloy! Sige! Tuloy! Tuloy! Sabi ng iba, may nakita ako dyan. Tuloy ka ba? Sir, ingat. Hindi ko sinabi upang takutin kayo. Ang purpose ko, para malaman ninyo. At magpasalamat kayo sa inyong mga agencies. Dito kayo pinadala. Kasi kung hindi ka pinadala dito, magugulat ka na. Akala mo may certificate ka. Magiging katulad ka lang din pala ng iba. May ilang taon naghintay, hindi pa rin nakaalis. Baon sa utang. Hindi masolusyonan ang problema. Mr. Shag, bakit alam mo? At anong batas ang nalabag? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Sa batas na yan, pag nahuli ang suspect, habang buhay na pagkabilanggo. Kaya kung nangyari sa'yo, sa labas, i-inform nyo agad ang inyong agency. Kasi maaring madamay ang pangalan ng agency, maaring makulong ng habang buhay. Ang kausap ko sa loob ng agency, ginamit lang pala ang pangalan niya para makapangungulimbat ng malaking halaga sa mga OFWs. Tama? Ano ang maging kaso? Accessories of the crime. Agency, maaaring makansila ang license to operate pag hindi nila alam. Kaya dapat i-inform nyo kung may nangyari sa inyo na hindi maganda sa labas. Malinaw? Kung hindi ka man nakapag-sign ng kontrata ngayon, ipinakita lang ng agency mo sa'yo na mahal kayo. Sobrang mahal kayo ng inyong agency. Bakit? Advance pidos lang. After magpidos, pwede nang bumalik, tuloy-tuloy na, mag-sign ng kontrata, then flight na. Ayaw lang nila, mabaon kayo sa utang, pabalik-balik. No, na wala pang kasiguraduhan. Kaya ngayon, pasalamat kayo sa inyong agency. Kasi pinagpidos kayo dito. Dito, marami kayong natutunan. At pagdating sa labas sa bansa, pag may problema man dapat, kaya nyong solusyonan ang problema nyo. Bakit? Pag hindi mo kayang solusyonan, sumbong dito, sumbong doon. Sumbong kay attorney, tawag sa pamilya, naitay, puntahan nyo si ganito. Pagpunta doon, ituturo ka naman sa abogado. Hindi pa nasolve ang problema mo, nag-viral ng problema, hindi pa nalutas ang problema mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, sarado ng agency, kasi hindi mo lang ma-inform kung saan-saan ka nagsumbong, sarado ng agency, ang abogado na humawak ng kaso mo, manalo o matalo, magbabayad ka sa abogado mo. Tama? Kaya dapat, may problema man, i-inform ang agency. Mr. Sam, bakit alam mo lahat? Kasi ulitin ko, yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ka nagtataka, habang ako'y nagkatayo dito, panay ikot ang aking kamera. Kasi bakit? Pag nasintruhan ka ng kamera ko at biglang nag-blank yan, may ibig sabihin, positive yung suspect sa loob na hinahanap ko. Parang wala naman. Ay, parang nag-blink konti sila. Wala naman. Malfunction lang. Yan ang ibig. Wala pa tong pidos. Pidos dyan, pidos dito, pidos doon sa taas. Wala pa tong mga pidos doon. Wala pa tong Banco de Oro doon. Yan. Yung Lotus Hotel, wala pa yan. Chowking pa lang yan. Ang dami ko dyan. Naging kaibigan. Nag-apply ako. Nag-apply din ako. Nakarating na sa TME ang problema. Kung saan radio station. Nakarating na. Hindi pa rin nahuli ang suspect. Nag-apply na ako. Abroad. O di, tapos ang problema. Sila mga taga-Davao. Biktima ng tag 125,000 bawat isa. Na? Ingat ha. Sabi ng NBI. Grabe ka. Simple lang ginawa mo, no? Kaya mo pala gawin. Nagtsinilas lang ako. Yan. Wala akong gin. Ragit. Patulong na naman ako eh. Magpapatulong na naman ako. Kaya kung magpatulong ka sa akin, siguraduhin mo.
Pag nagpatulong ka sa akin, wala kang naargabyado. Kasi pag may naargabyado ka pala, mahirap. Mahuli ka. Ingat. Noon, year 2000 pa lamang, lagi niyan ako marinig. Kung narinig ako noon, ay bata pa kayo natin. Yata noon, wala kayong barang mag-abroad. Kasi kasi 25 years old na ako sir eh. Ikaw, 40 pa lang sir, no? Pag may narinig kayo, ulitin ko, pag may narinig kayo sa radio, sa external, pag sinabi mo na, sa Rosa na Makati, ito si Babato 141, ganun ko na, pila namin, tudo na 50,000 watts, DWIZ. Sa isang radio, ulitin ko, pag sinabi mo na, sa Rosa na Manila, ito ang Aris News, sa Microbosa ang naglilingkod sa pagbabalita. Sa isang dyaryo, ako si kaagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Kaya ako nandito. Lumayo ako sa radyo, sa dyaryo, ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Kaya lahat kayo masaya. Lahat na nangyayari dito ngayon, mapapatunayan mo kung gaano ka totoo. Fake news ba or totoo? Malalaman mo lang yan pag nasa labas ka na ng bansa, pag nagkaroon ka ng problema, na-encounter mo doon, yung gutom na encounter mo doon, mas matindi pa sa gutom na inabot mo ngayon dito. Tama? Pag sinerch mo sa YouTube channel na yun, Kaagapay ECTV, pizza, 3 ba yun? 4. Sinerch mo, April 4. Tapos, Kaagapay space ECTV. April 4. Pag pinindot mo, ang unang makikita mo doon, ang mukha mo. Kaya pag nakita mo, lahat ng problema mo doon, burado. Kaya, ako'y, Sir, sino? pag nag-alarm ang building, huwag kayo magpapanik ha. Oh. Titignan ang alarm. Yan ang fake news. Okay. Thank you. May ano kasi, quick drill, no? Huwag kayo magpapanik. Ako ang bahala, sa akin lang yung tingin. Kasi patapos na to. Patapos na ako. Okay. Yan ang trabaho ko. Ay dapat ingat. Ha? Naalala niyo ba mahilig pa kayo manonood ng YouTube? May nakapag-subscribe, may naka-ano na kayo na? I-search niyo Kaagapay. Space. Tapos ECTV. Yan. Makita niyo yan sa YouTube ha. Dapat lahat. Kanina picture ka ng picture yan. Pero hindi mo na sigurado pag tumawag ka may sasagot sa'yo. Kaagapay, space, ECTV. Yes, letter C, letter T, V. Hindi television niya na, Sam Carbaosa, True Vlog. Na yan. Pag nakita nyo, nakasombrero kulay itim, nakasalamin kulay itim, na parang cowboy, walang iba kundi ako yan. Dahil nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kung hindi i-subscribe nyo. Ayos ba? Diba? Nakita ko naman. Gua ko pinagano sa